Boss, paano mag-start ng business kapag nag-work ka pa ng 8 to 5? Kumbaga yung nasa square, ika nga ni Bugoy, di ba? Paano nasa square? Yun ang term niya sa mga Nasa norms na tao corporate? eh. Oo, mga nasa corporate. 8 to 5 is a square people na may normal mind, tapos pay to paycheck. Parang ganun. Nuclear families, ika nga, parang ganun yung dating. Alright, pero ito nagtatanong mo ang ano siya, parang nagkukumawala siya dun sa square na tinatawag. Di ba? Kasi nagtatanong siya, paano daw? Akin based on my experience, ang dami kong tinry eh. Nag-try din ako ng food cart, nagbenta rin ako ng fried noodles, nagbenta rin ako ng siopaw. Ang dami kong binenta, damit. Humango din ako sa taytay. Subok na ng subok, no? Pinaka-the best dyan is piliin mo yung malapit sa bahay mo na work. Nang sa gayon, makakauwi ka na mabilis. Kasi yun yung katangahan ko dati nung bata-bata pa eh. Yung trabaho ko noon, kinakain yung 2 oras ko sa biyahe. Sipin mo, di ba? 1 oras papunta, 1 oras pa uwi, di nakain yung 2 hours ko na pwede ko ng pang negosyo sana. Oo nga. Di ba, pre? Pinili ko ngayon, yung maliit yung sahod, okay lang, pero 5 minutes away lang ako. Hindi time consuming. Hindi time consuming. Less stress pa yung biyahe ko. Di ba? Hindi na ako idlip-idlip sa biyahe. Ngayon, pag uwi ko ng bahay, di may 2 oras to 4 na oras pa akong ratsyada, di ba? Pwede ako mag-music, pwede ako magbenta ng mga damit noon. Mahango ako sa taytay noon eh. Ilang daang piraso ng damit pare binibenta ko tapos may extra kita. Nakapag-ipon na nakapag-ipon. Hanggang sa makapag-rolling na makapag-rolling. Yan. Gulong-gulong pare. Natawa kasi ngayon ko na na-realize kasi nung sa Del Monte, Bulacan, pumapasok ako nun sa Accenture dyan sa may Robinson's Forum. Saan yan? Sa Boni. Saan yun? Putangin na, Mandaluyong. Layo. Tangin na pre, yun nga. Kaya natatawa ko nga, putangin na make sense nga. Tangin na yung biyahe ko noon 6 p.m. yung pasok ko. Para makarating ako doon ng 5:58. Kailangan 1. Nasa bus na ako. 1, 2, 3, 4, 5. Puta na 4 hours yung nasasayang. Saka pre, yung sinabi ko na 2 hours na biyahe, hindi pa kasama yung pag-prepare mo sa sarili eh. Tangina. Di ba kakainin pa yun, di ba? Ang oras mo doon, minsan may OT ka pa 1 oras, 2 oras. Tangina nga. Ang mali kasi dyan sa 8 to 5, kaya hindi nakakawala karamihan. Bukod sa travel time ninyo na traffic, hindi ka na makakapag-isip ng iba pang idea kasi pagod ka na. Oo nga, putya. Pagod ka na sa biyahe, pre. Oo nga, kaya... So, hindi ka makakawala dun sa trap na yun. Nandun ka lang lagi. Nakakatamad na mag-conceptualize ng iba't ibang method. Wala na. Pag uwi mo, magre-red doors na sila eh. Tapos, oo nga, gagong galing, no? matutulog na lang sila. Kaya tol. bilang rin pala sa kamay yung mga from 8 to 5, from 9 to 5 na nagtatry ng iba't ibang bike. Kasi putang ina. Hirap pumalis, tol. Oo, kasi pagod ka nga. Lalo pag gwardiya, isipin mo gwardiya, 12 hours lagi yun. Kahit nakatayo lang yan, 12 hours yan. Sobrang nakakapagod yun. Babiyahe pa sila, di magiging 14 hours yung a day nila. A day in the life nila, di ba? Ina, no? Kaya, nga, nagme-make sense na lahat. Kaya, doon na sila tumanda. Like, for example, yung mga nagtitinda ng kung ano man, nagmamaneho ng kung ano man, doon na sila tumanda. Pero makikita mo, nag-survive, nakapagpatapos. Parang ando na lang kasi yung utak nila, no? Pay to paycheck yun. Oo, galing. Kasi nga, wala kang time mag-isip pa ng iba dahil pagod ka na, dinrain ka na ng 8 to 5. So, pinaka-the best doon, pigilan mo mag-overtime hanggat maaari, tipirin mo yung pera mo. Umuwi ka na maaga sa bahay para makaisip ka ng other things na pwede mong pang-alis doon sa 8 to 5. Kasi trap talaga yan eh. Traffic ang trap dyan eh. Traffic, tapos yung OT. Kasi naengganyo kasi OT, may extra pay yan eh. Pero ang totoo, tinatrap ka lang ng tinatrap nun. Kasi magkano lang ba sa OT, pre? Oo, magkano lang additional sa Pinas, di ba? Tangina nga, bali yung pinaka pwedeng i-execute mamaya lang agad, check mo na agad, no? Check mo na yung oras na kinakain sa'yo, kung gaano kalayo, kung sobrang layo, so kailangan mo na mag-isip na lilipat ka na ng trabaho na mas malapit. Di baling maliit yung kita dun, basta mas malapit. Kasi nga yung sa pagpapapera ng mas malawak, ang puhunan talaga yung oras mo. Oras, alam mo yan. Lalo ikaw, time management ang kalaban mo minsan, sabi mo, di ba? Oo nga, yun. Kasi may roof lagi ang corporate eh. Hindi ako against sa corporate, pero kung empleyado ka at nasa pinakababang pwesto ka, laging may ceiling yan. Hangganan lang yan. Kahit itodo mo ng 15 hours a day yan, hanggang dun ka lang. Totoo, puta. Hindi pwedeng mag-sale ng boom, biglang isang araw, pumalo ka ng 20,000. Diba, hindi mo magagawa yun doon. Pero sa ibang shit, kaya mo yun. Diba? Minsan, dati may mga experience ako ganun. May random shit na boom, 50K. Boom, 20K. Isang araw kaya. Pero doon sa corporate world,
kailangan mong trabaho. Fix yun. Ilang months yun kasi gagastos ka pa ng pamasahe mo, pagkain pa, di ba? Isa sa mga napapansin ko na hindi na may mention, like for example, yun, may nagtanong, isa akong tao na nasa 8 to 5, paano kung magdadagdag ng pagkakitaan or paano kakawala? Isa sa mga hindi na may mention is yung bago natin, yung idea na yun para kanino ba? Para sa binata ba? Para sa pamilyado? Kasi like for example, yung nagtanong na yun na paano daw kakawala sa 8 to 5. Check muna natin. Pamilyado ka ba? If yes, ilan yung anak mo? Ayan na. Dito na ang papasok magiging komplikado. Yeah, kasi hindi pwedeng nakakarinig ka ng mga narinig mo na rin sa iba na pinagsasabi namin, hindi mo talaga ma-apply. Pinanood mo lang, nagka-engagement kami. Eh kami nga dito, mas gusto namin yung may take home ka talaga, yung may pwede kang i-execute mamaya lang. So check mo agad. Yung nagtanong, hindi natin alam kung pamilyado siya. If yes, ilan yung anak? Kung binata siya, ang dali kasi. Pag binata, ang dali. Wala ang responsibilidad pa. Hindi pa pare mas pasok yung tips ko lalo pag may pamilya. Kasi makakauwi ka na maaga. Hindi ba mas fit siya lalo? Kasi maaga ka na sa bahay. Maaga mo makikita yung anak mo. Maaga mo masikaso. While doing business. Kasi ang dami ng e-commerce ngayon, tol. Pwede mo pitikin yung e-commerce. Nag-aaral ka ng YouTube while nandun yung bata sa paligid na nakikita mo, di ba? Yeah. Ang ano lang nila dyan, ang isa lang sa kadena na aawat sa kanila dyan, kung yung existing na sinasahod nila, kayang i-cover yung panggatas ng bata, pampaaral ng bata, pambills nila. Doon sila medyo kinakabahan lumundag sa iba't ibang method ng pagpapapera. Tangina, kagi. Baka mapano, baka hindi maging okay. Paano yung pamilya ko? Diba? Kaya doon na pumapasok yung, teka, awat. Relax lang muna tayo. Check muna natin. Pamilyado ka ba? Kasi kung binata ka, ang dali lang eh. Pag binata ka, if yes, next na tanong, pag hindi ka ba nag-abot sa pamilya mo, mamamatay ba sila sa gutom? Wait. Kung hindi, proceed. Here's the trick. No? Ito yung trick dun sa sitwasyon na yun. Para saan yan? Para kanino yan? Sa pamilyado, binata? Pamilyado to. Alright, Dun yun yung trick dun eh. Lagi kong mindset nun, sagot ko lagi sa mga ganyan tanong, bakit yung nasa slums kaya makasurvive kahit 5 yung anak? Ibig sabihin, may mga ginagastosan ka dyan na kailangan mong tanggalin. Yeah. Yun ang pinaniniwalaan ko lagi. Kasi bakit yung 5 anak sa slums, nababaliko nila yung 300 per day, 400 per day, ba't ikaw hindi mo kaya? Kumbaga, kung ibababa mo yung work mo, bababa sahod mo, pero bibilis ka makauwi ng bahay. Magkakaroon ka lang sapat na oras para mag-try ng iba't iba pang method. Yes, tatanggalin mo ngayon yung walang unnecessary kwentang... na, yun. Oo nga. Tol, kaya yun, tol. Kasi kung yun, normally, ang mga corporate world naman, 2-3 lang anak, minsan isa lang eh. No? Ang maraming anak lagi dyan, sa slums talaga eh. 'Di ba? Yung mga corporate world, alam nila mahirap. Yeah. So usually, 1-2 lang naglalaro anak niyan. Tangina kung honestly, 'di ba? 1-2-3 lang, 'di ba? Kung sino walang pera, tangina ang trip talaga nila putok sa loob, no? Yun lang nasa 5 anak lagi. Yeah. Totoo. Sa corporate, at some point, aware na sila, may utak na sila, alam nilang mahirap. Mahirap talaga. 1-2, okay na yan. Kasi nung lumabas yung unang anak nila, doon pa lang alam na nila yung struggle eh. So sa pangalawa, medyo huling hirit na madalas. Yeah. So, ang point dyan, marami kang tatanggalin na hindi mo na kailangan bilhin. Gaya ng bisyo mo, kung nag-yosi ka, tanggalin mo yan. Mahal na sigarilyo eh. Alak, tanggalin mo yan. No? Saka bukod naman dun sa pagpili mo ng trabaho malapit, mas makakatipid ka sa transpo. So, kung malaki sahod mo sa kabila, bilangin mo rin yung transpo mo a day. Kung magiging transpo mo a day dun sa malayo, 5K, 4K, kasi syempre, 3 sakayan, diba? Sa isang buwan, 5K, 4K, di laki na menos mo. Kung malapit lang trabaho mo, 12 lang yan. Isang jeep lang yan. Sa isang buwan, baka 300 pesos lang yan. Di ba? O 400 pesos lang yan. So, tansyahin mo rin kung magkano nagagastos mo sa transpo, di ba? At kung makakauwi ka na maaga, makapag-dinner ka sa bahay. Tipid na naman siya. Tsaka, eto pang malupit pre. Unang-unang pwedeng i-execute yun nga. Check mo yung expenses. Kasya naman yan. So, ikisa mo na yung mga hindi dapat. Madami yung sinasahod mo, kasya yan. Pangalawang magbe-benefit ka personal. Pag nangyari yung ganun na, nakakauwi ka na ng mabilis, nakakasama mo yung pamilya mo, good mood yung asawa mo kasi lagi ka nandyan eh. Kasi majority ng mga housewife, medyo blur yung pag-iisip niya kasi tangina, ako lang, ganito yung nasa utak niya, no? Ako lang nagpapalaki sa anak namin, ganito ganyan siya, ganito ganyan. Pero kung andun ka, maaga ka nakakauwi, family day, good mood yung asawa mo. Yep.
pagluluto ka, aasikasuhin ka, good mood andiyan ka agad Madalas ka na nilang nakakasama nakikita niya, nilalaro mo yung anak mo, ganyan, naasikaso mo sila, may family time, may oras ka sa kanila, good mood siya, aasikasuhin ka, pagluluto ka, mas marerelax ka ngayon. Yes. Mas makakapag-isip ka ngayon ng mga method. Idea. Diba? At masaya din yung pamilya mo at the same Totoo. time. Time benefit, diba? Diba? Dalawang department agad yung tinamaan mo. Yung sa finances department mo na gusto mong mag-try ng iba't ibang method. At the same time, nasa 8 to 5 ka. Tapos yung department ng pamilya mo. Tapos may healthy ka rin na mind kasi nakakauwi ka na maaga. Relax ka Inaasikaso ka maigi. Good mood na sa happy wife, happy life Totoo ba yun? Do you agree? Happy. Ako, nung una, yung happy wife. Happy life. Oo. Kasi nung unang isang taon namin nung partner ko, ni Wada, tangina, uninstall mo yung feelings na yan. Ginanong ko siya, pre. Nag-boyfriend ka ng ganito na, tangina, alipin ng pera, hustle mindset, type shit. Uninstall mo yung feelings na yan. So, naging bato talaga siya. Nag-grind din siya dun sa yung ginagawa niya. Tinutukan niya rin. Uninstall yung feeling. Ang bigat, nakakapagod, nade-drain ako ng sagad. Yun, to the point na nalalagis yung buhok ko na Nakalbo ka nun? Hindi, nalalagis lang. Parang, tangina, nakakapagod sobra yung nangyayari May pera. Kasi gumagrind Siya rin, may pera. Gumagrind, pero yung magsasama kami, parang walang feelings talaga. Empty? Oo. Bakit? Walang Yung kaya ka nga may partner, tender love and care Di ba? Andyan yun emotional support. Pina-uninstall ko sa kanya yun. O mag-focus ka dyan sa ginagawa mo kasi pag wala kang ginawa, wala kang something. Ako rin, ganun. Focus kaming ganun. 1 taon ganun. Mukha kaming tanga. May pera pero hindi masaya, nakakapagod. Yun, empty. So, dapat balance lang, di ba? Ngayon ginagawa ko ngayon na na pagtanto ko, right pala talaga. Happy wife, happy life. May mga aya siya na kain sa ganito. Dati, tsaka na yan. Ginagawa ko. Ngayon, hindi. Kasi nga akala ko, buong akala ko before, pag inaya niya ako, masasayang oras ko. Nakakain lang tayo sa labas. Masasayang oras ko. Valuable yung oras ko. Content creator. Matigas ka dati? Oo. Hanggang sa putang ina. Ang bigat, nakakapagod. Hanggang sa chinek ko, nasa akin pala yung cost. Kaya may ganong effect na parang empty, ang bigat, nakakapagod. Kasi, ako mismo, hindi ko na-utilize kung ano yung pinagkaloob sa ng Diyos. Ito, partner, Tender love and care, asikaso, sagad. Diba? Check mo siya maigi. Okay ba siya? Kaya hindi nagiging okay yung binabato niyang energy sa'yo kasi kamusta ba yung binabato mong energy sa kanya? Hindi ka nagre-reciprocate. Yeah, chinek ko. Hanggang sa, naintindihan ko na siya. Inintindi ko yung paano tumatakbo yung relasyon. Andun na yung feelings ulit. Ano natutunan mo doon? Pinaka natutunan mo doon sa partner? Another department ng buhay mo, yung asawa. Hindi pa kami kasal, pero ganun yung trato ko sa kanya. Partner mo siya, life partner mo siya. Another department siya. Hindi siya basta jowa lang. Hindi siya basta babae lang sa buhay mo. Partner mo siya. Partner, ibig sabihin, siya yung reyna nung kingdom mo. Bilang ikaw yung hari nung reality mo, siya yung reyna. Siya yung katuwang mo. Hindi siya taga-ayos lang ng labahan mo, taga-asikaso lang, kahalili mo siya. So, check mo siya. Dapat masaya siya. Okay ba siya? Ano yung mga gusto niya? Yung mga gusto niya, tara. May gusto siya. Like, for example, may gusto siyang ganito. Ako may idea ako. May isasuggest pa ako na mas malupit dyan. Ganto, ganyan. Gusto ko ng ganito. Eto, mas malupit dyan. Mas matutuwa siya. Kasi, masasabi mo ba mas mabilis ka ngayon pag ganyan ang sitwasyon? Oo, na-check ko yung department ko sa buhay, sa love life. Na tinitignan ko na siya, may feelings na mas okay, mas magaan. Dati wala kang feelings sa kanya? Meron. Pero yung feelings na labing-labing, pagmamahalan. Ayaw mo nang ganun? Wala. Matigas. Ginawa ko siyang matigas. Ginawa ko siyang, ganito. Tatagos tayo Ganito, ganyan. Papapera tayo. Ganun. Pera sagad. Ngayon, labing-labing. Nakita nga nila 'Di ba? May food vlogs kami. Kasama ko si Wada. Pag si Wada yung kasama ko sa camera, nakikita nila yung ibang kulit ko. Doon ko na lang na-check Wala pala dun sa pangyayari yung problema. Kasi nga, ganun yung nasa utak ko, di ba? Yung pangyayari, inaya ako ni Wada kumain sa labas, ang thought ko agad, masasayang yung oras ko. Sinwitch ko yung utak ko. Ako mismo, sinwitch ko yung sarili ko Inaya ako ni Wada, same scenario pa rin. Inaya ako ni Wada sa labas.
Hindi na negative tingin ko doon. Positive na. Unang-una, magiging masaya siya. Makakain niya yung cravings niya eh. Pangalawa, lalabas ako. May food vlog ako. May gain ka rin. Yeah, dalawa yung tinamaan. Sa madaling sabi, it is a matter kung paano mo tinitignan yung scenario. Perception mo. Yeah, sinwitch ko pre. Sinwitch ko. Okay na. Tas ngayon, mas magaan. Masasabi kong na yung pinipera namin ngayon, compare sa pinipera namin before, panis yung pinipera namin ngayon, panis ako magkano yung pinipera namin before. Mas malaki ngayon. Mas maliit ngayon. Oo. Pero mas okay. Mas living the life, pre. Mas magaan, mas masaya, mas kumpleto. Mas balance. Yeah, ang sarap. Mas sumarap, pre. Before ang dami, alam niya yan. Hindi ka na nalalagasan this time ng buhok. Hindi na. Tapos ang gaan, pre. Sobrang gaan, pre. Gumigising at natutulog ako ng alright. Siya rin. So, big money, big stress. Yeah. Big money, big stress, yeah. Tapos, it is a matter of paano lang din titignan eh. Siguro kasi kung tinignan ko lang mas maayos yun. Kasi pangit din ng energy yung ginawa ko before nun. Ang negative? Kung sabi ko, uninstall feelings. Uninstall feelings tayo money making tayo. Yun lang. Tapos, tsaka na tayo mag-isip ng trip pag andyan yung pera. Sablay. Ngayon pre, yung pinipera namin, walang-wala sa magkano yung pinipera namin nung way back. Pero mas masaya kami ngayon. Mas okay. Oo. Mas good vibes. Ngayon ko nga rin, ang ganda nga kasi, maaga kong na-realize na hindi pera yung number one na mission. Kasi nung una, akala ko yung number one na mission pera eh. 'Di ba? Tapos maraming nakaka-realize nun kapag nandun na sila sa tugatog, nasa kamay na nila yung limpak na unlimited pera. Buti ako, nakakatuwa kasi na-realize ko siya ng saktuan pa lang yung pinipera ko. Para pag dumating ako doon sa tugatog, alam ko paano i-handle yun. Mas nakakatuwa. Magkano ba yung masasabi mong target na pera na I made it? Parang ganun. Kasi ang target na edad ko na gusto kong ma-hit yun, gusto ko pag 30 lang ako eh. 27 ako ngayon, pre. Anong pera yan? Gusto ko pag edad ko ng 30, ilan yung bangkong nag-i-exist sa Pilipinas? Sabihin natin 18. Lahat yung meron. Gusto ko sa 18 bangko na yon. May tagwa 100 million akong credit limit dun sa mga yon. Credit limit utang. Ibig sabihin, ayun yung ganon sila katiwala sa akin. Sa madaling sabi yung transaction ko sa kanila. Talagang tremendous type shit na para pagkatiwalaan nila ako ng 100 million credit limit. Each bank, gusto ko may ganon ako. 100 million credit limit. Yun. Sa madaling sabi, kasi infinite ang numbers, pre. Ayun na lang yung yung quota ko na masasabi kong I made it. Sa lahat ng bankong nag-e-exist, meron ako doon nung black card, tas meron akong 100 million credit limits sa kanilang lahat. Mabalik ko naman yung tanong kanina. Kung ikaw ang tatanungin nun, paano ako makakaalis sa 8 to 5 work? Paano diskarte mo? Unang-una. May pamilya to May pamilya. 2 anak. Alright, sige. Pay to paycheck. Hindi, yung sa pamilya, nabanggit na natin kanina eh. Walang pamilya. Sige, rock solid yun. O pang-binata. Pang-binata naman sa akin. Yung kanina, natakil na natin yung pamilyado. Ito pang-binata. Check mo muna yung second question ko. Yung pamilya mo ba mamamatay sa gutom pag hindi ka nag-ambag sa bahay? Mapuputulan ba sila ng ilaw, ng tubig? Mamamatay ba sila sa gutom pag hindi ka nag-ambag sa kada sumasahod ka? Yes or no muna. Check mo maigi. Alisin mo muna yung feelings mo kasi may ganong feelings na agad eh. Nagka-work na ako. It's time to give back sa family. Against ka dun? Trap yun, pre. Pare-pares tayong mamamatay sa gutom nun. Like for example ako, sabihin natin sumasahod ako ng per month. Sabihin natin sumasahod ako ng 80,000. Like for example, sumasahod ako sa pinaggagawa ko to 80K per month. 5 kaming magkakapatid. Yung 80K na yun, ubos yun, kulang lagas pa rin yun. Kulang pa yun. Sobra. Nakapag-give back ako. Tapos, raratrat ulit ako para sa 80K para ubusin ulit next month. Kung yung 80K ko na yun, personal, ang expense ko, like for example, 10K lang, may 70K ako na pwede kong itry sa iba't ibang method ng pagpapalago. Ito pa, hindi sure yun. Kasi, pag
ito medyo overrated din eh. Pag sinabi lang, mag-invest ka sa ganito, mag-invest ka sa ganyan. Hindi ho sure win yun. Sugal pa rin yun. Hindi ho sure win yun. Ako na nagsasabi sa inyo, pwedeng, wala na sa isang iglap, lugi. Nag-flop tong ganyan. Hindi ho sure win. Akala nila pag sinabing invest, on timano, magdodoblete pera mo. O magpa-positive yung pera mo. Tiyempo na lang pagbalik taya eh. Mas malaki pa ang chance na negative ang pera mo. Yes, sir. Totoo lang. Diba? Check mo muna maigi. Yung totoo check mo muna yung totoo. Mamamatay ba sila sa gutom? Mapuputulan ba sila ng ilaw ng tubig pag di ka nag-abot? Pag hindi. Pag hindi, okay, sige, proceed. Check your finances. Same thing. Lesson, kung hindi mo kayang ikisan, i-lesson mo yung mga unnecessary na nagbe-vape ka. Diba ganun? May mga tropa akong ganun eh. Wala daw silang pera, ganito, ganyan. Pero nagbe-vape. Putang ina, magkano vape pre? 500 to 700? So wala kang pera. 1 week lang yun. May pera ka. Diba? Mali mo lang siyang ginagastos. So, check mo agad yung saan mo ginagastos yung sinasahod mo. Tatanggalin mo yung mga tablado dun. Tapos, magiging makasarili ka. Kasi nga, ang gagastosan mo lang, ikaw lang muna eh. Tablado muna yung pamilya mo. Yan yung sinasabi ni Rendon na hindi niya lang mas na-elaborate before. Sabi niya, focus ka sa goal mo. Iwan pati pamilya. Gets ko siya, hindi lang niya in-elaborate o masyadong in-explain ng Broadway. Sobrang inattack niya lang aggressively. So maraming mga tao na misinterpret. Mga soft na tao, 'di ba? Pero tayo, gets natin 'yun. Talagang kailangan mong gawin 'yun. Ganun 'yun. Like for example, 'di ba, sumasahod nga akong 80K. Tangina, pag yung 80K inubos ko sa pamilya ko, 5 kami magkapatid, ubos 'yun. Kulang 'yun. Walang gumulong. Minsan niya kahit sa sarili mo, medyo titipirin mo pa 'yun. Kahit sabihin mo 80K per month ka, akala ng mga Pilipino ang 80K per month, paldo ka na. Hindi pa. Ang laki na expenses mo. Tangina, eto ang pag sumahod ka ng 80K per month, ibig sabihin, malaki din ang expenses niyan, sabi ko sa'yo. Ito nga ang adobing babagsak sa reality ng buhay nila ngayon habang pinapanood nila to. Tangina, paano ka na bilang binata, sure mataas 30 mil? Oo. Hindi 80K sinasahod mo. O ngayon, bilang binata na gusto mong kumawala sa 8 to 5, ito ang sasabihin ko sa'yo, hindi ka kakawala. Hindi ka kakawala. Kasi ayan yung primary source mo. May 5 uri ng pagpapapera. Bread and butter yan. Ito yung primary mo. Ito yung magkapit-pitan ng bayag, papakainin ka ng primary mo. Ngayon, yung primary mo, i-check mo na saan mo ginagastos yung primary mo. Aalisin mo muna yung layaw. Diba? Kasi nga, magsasave ka ng magsasave mula dun sa primary mo para yung nasave mo na yun, maipang te-testing mo yun sa iba't ibang method ng pagpapalago. Te-testing itatry. Kasi nga, hindi sure win. Hindi porkit nag-invest ka sa ganito, nag-invest ka sa ganyan, sure win na. Kaya maraming nai-scam pre. Nagmamadali kasi. Tangina, nag-ipon ng ganito. May babaeng tolongis na, invest ka sa akin yung 500K mo, tubo ng 200K in a week. Tangina, walang ganun. Pinaka the best para hindi kayo ma-scam, pag lumagpas ng 5% o 10%, sinabi niya, babalik ng 10% yan. Pag sinabing 10% up, i-double, triple check mo na kagad. Tangina, kasi mahirap yun. Yung 5%, 6% ka, medyo i-background check mo na ng sagad yun eh. Ako 5% pababa, medyo naniniwala pa ako yung dyan. tinutubo to kasi ang daming nagkalat, diba? Magpapa-invest kayo. Tutubo daw ng ganto. So, check nyo ilang percent. Diba, ang too good to be true, pag 10 pataas, sa akin nga too good to be true, 5 pataas eh. Para sa akin, 4-3 lang. Maliit yun, ano? Pero we will gonna have a break muna and babalik kami agad.